Mga kautang, may bago kaming loan app na inutangan na nagpapautang raw ng up to 50,000 pesos. And yes, agad naming inutangan guys and na-offeran agad kami ng 2,000 pesos. Tapos binigyan kami ng interest na 13 pesos. But wait, relax muna. Huwag muna kayo mag-download dyan. I-share muna namin sa inyo guys kung may dagdag fees ba to and ilang days nga bang babayaran kahit na first time borrower ka pa lang. And eto na nga Ate Jane, no, masasabi namin at nakita talaga namin sa mismong loan app na transparent po ang pagbibigay ng loan details. So mga kautang dito sa loan application na to, no, makapag-decide ka talaga kung i-go mo ito kasi kita lahat ng offer at details bago mo i-proceed yung pag-utang. So kung gusto mong malaman kung ito na nga ba ang sagot sa financial needs mo ngayon, then keep watching! Hello mga kautang! Welcome back dito sa aking channel. This is Clarice, ang inyong number 1. This is Clarice. And this is Ate Jane. And welcome back kayong lahat dito sa Usapang Utang dahil Utang is Life. So, Ate Kla, talagang hindi tayo magpapahuli sa mga bagong loan apps ngayon. Time to time, kailangan nating i-check kung okay nga bang takbuhan, 'di ba? So, eto na nga mga kautang, naghanap na naman kami ng bagong loan app kanina. May bumungad talaga, no? Dito po sa App Store. But wait mga kautang, kahit na sa App Store to, manood kayo, baka malay nyo, magpunta to sa Google Play Store at makapag-apply kayo dito kay Prompt Cash Online Loan App na meron siyang 191 ratings at 4.8 stars sa App Store. So, ayan, makikita nga natin dito sa advertise features niya, yung max loan nga raw is 50k. Pero alam naman natin, nakadepende yung offer talaga sa ibibigay nating information and sa system, pati na rin sa credit evaluation. And dito po, hindi na kailangan mag-submit ng proof of income, one valid ID lang. Ang sabi dito ha sa ads niya, DSP license raw. Pero alam nyo mga kautang ha, nag-check kami dito, nag-research kami, and yes, meron siyang SEC number guys, but wala po itong secondary license number. Ibig sabihin, wala po ito sa list of recorded online lending platforms. Kaya medyo tagilid, medyo red flag na ng kaunti ang itong loan application na to. Kaya chinek namin, umutang kami personally dito. At eto pa, may 3-minute application to pay out raw. At yes, hindi naman po mabusisi talagang applyan. Kasi nga, bigay ka lang ng personal information mo, job information, at iba pa. And yun, boom, bubungad agad yung offer. so eto na tayo, Ate Jane. Hindi na kami gagawa pa ng step-by-step process on how to apply this loan application, mga kautang. Didiretso agad tayo sa loan details kasi ito naman talaga yung pinaka-importante, no? Na malaman nyo bago kayo uutang dito sa loan application na to. So, eto na nga mga kautang, 2,000 yung bumungad, pero dito sa loan term is 7 days to pay at meron pang interest rate na 0.5% per day raw. And heto pa guys, makikita naman natin ngayon sa screenshot na ang disbursal amount nasa 1,200 pesos. So, kunti na lang yung marireceive. Yan yung madidisburse ha, if ma-approve kayo. Tapos, yun pala, meron siyang processing fee na 667 plus total interest fee na 13 pesos plus meron pang pa-risk control service fee na 120 pesos. Kaya, heto na lang yung marireceive mo, 1,200. So, umabot agad ng 800 pesos ang kaltas ni Prompt Cash sa loob po yan ng 7 days na ibabalik mo. At masyashock ka na lang mga kautang, no? Kasi sobrang baba ng interest rate. 13 pesos lang. Siguro, no? Siguro, Ate Jane, kung wala lang tong processing fee, okay pa. Okay pa siguro, di ba guys? Pero, dito tayo sa kanilang processing fee na sobrang laki, 667 pesos. Ginaw talaga namin, pinusid talaga namin na utangan to, but wag nyo kaming gayahin na mag-proceed lang ng loan app kasi tinitingnan kami dito kung ma-approve ba kami, ma-decline ba kami, kung ano yung collection practice ng loan application to, kung manghaharas ba kapag hindi kami makapagbayad on time. Pero sad to say po mga kautang is na-decline po kami dito kay Prompt Cash. Pero kayo dyan, please,
lang po. Kita na lahat ng details. Ibig sabihin, hindi to pwedeng i-recommend ang loan application na to. So, kasi guys sa 7 days to pay naman, hindi talaga din okay yung ikakaltas Upfront deduction na po yan. Sobrang-sobra tapos hindi pa naman to listed sa recorded online lending platforms. And para sa amin, hindi talaga recommended utangan. And alam niyo mga kautang, ang dami na naming nasubukan kapag ganitong loan app talaga is sobrang panghaharas. Hindi ko sinasabing si Promcash nang haharas kasi hindi naman namin nasubukan pa kasi na-decline kami. But ganitong klaseng mga loan apps, ang dami na naming na-encounter na kapag hindi nakabayad within 7 days, ang iba pa nga Ate Jen, 6 days before due date. Or 5 days. Yeah, May 5 days. ang dami ng panghaharas guys na nangyari, kaya beware. Pero guys, kung caring-carry lang sa inyo ang processing fee niya, 'di ba? May risk control service fee. Kung kaya nyo talagang lunukin ang ganong klaseng laki ng kanyang fees, ito po yung recommended ID type. So pili lang kayo dito, UMI, driver's license, passport, TIN, SSS, Voters ID, Health Card, and National ID. And yes, may pa other options pa sila na Postal, PRC, at Pag-ibig. So, halos lahat ng IDs natin dito noon ay tinatanggap ng Promcash. Pero mga kautang, kung may other options kayo, please, wag lang po dito. Diba, Ate Jane? Oo. Wag na tayong maghanap pa ng ikakasakit ng ulo natin yung result na, yes, parang ganun, yes, approve ako, yes, nakautang ako, may pambayad na ako sa utang ko, but, at the end, pag aabot na ng 7 days, yun, iyak ka na naman. Maghinayang lang. Yeah. Alam mo, naranasan niya na ni Ate Jane. Yeah. Umiyak talaga siya dahil sa isang ola na hindi pa yung Judith, Oo. Hindi pa yung Judith. Bukas pa yung Judith, guys. Pero natatakot na siya kasi ang dami na talagang pananakot na Kinontak na, di ba? Yeah. Yung mga nasa contact list ko lahat talaga. And ang masaklap pa, nag-auto-disburse kasi yun. Oh. At alam nyo mga kautang dun kasi din sa ibang loan app, compare dito kay Promcash, 3 contact person lang yung hiningi. At ngayon nga, 3 contact person lang din yung hiningi. But, ang nakakagulat, lahat ng contacts ni Ate Jane is natawagan, na flood text ba yun? Naka-receive ng mga text na yun. Kaya yun yung dapat iwasan natin. And, syempre, sa pag-utang online, kailangan din nating magbasa ng reviews, di ba? Yeah. Kailangan din nating i-check sa Reddit or sa iba pang comments about sa mga loan apps ngayon para din masilip natin kung okay nga bang utangan. Pag auto-disburse, naku, huwag kayong basta-basta mag-click ng install or mag-confirm. Pero ito lang, Ate Jane, kapag dito talaga sa iOS phone or iPhone yung gagamitin natin, wala kang makikitang mga comments. Tama po ba? Oo. Walang Lalo mga- na pag fresh. Yeah. I don't think kundi sa system to ng iOS, hindi kagaya dun sa Google Play Store na kahit bago ang loan app, as long as may mag-comment, mabigay na ng 1 star, ng 2 star, yung mga naging experience niya is makikita. Kaya beware po. Kaya ang daming nakautang dito. At alam mo rin, Ate Jane, dito sa iOS, dito sa App Store, sila yung mga ang bilis mag-approve. Ewan ko na lang, no? Yeah. Bakit ganon sa iOS? Yan talaga. Marami na nga kaming na Experience. nga sa mga loan apps doon sa iOS. Kaya beware, huwag kayong padalos-dalos ha. Isa yun sa iniyakan ni Ate Gina. Sa iOS din niya yun na-install. Kaya po, beware po sa mga utangan online na galing sa iOS or sa kahit anumang loan app. Basta, research muna bago umutang. And yan na muna for now about kay Promcash Loan. And let me know sa comment section kung napadpad ba kayo sa bagong utangan na to. May experience ba kayo? Ayan, i-comment mo sa baba at i-share mo na rin to para maideya ang iba na nagbabalak nga umutang sa bagong lending app na to. Bago namin tapusin ang video na to mga kautang, disclaimer po muna tayo. Based po ito sa experience namin, importante na mag-research muna kayo at i-check nyo ang terms and conditions sa isang lending app and borrow responsibly. And speaking po mga kautang isingit ko lang po yung bank personal loan na nagpapautang ng minimum of 20,000, maximum of 2 million pesos. Yes, mga kautang, legit po yan na bangko na nagpapautang. And please take note, all applications submitted is subject for bank approval. So si bangko pa rin po ang magdi-decide kung approve ka ba or decline dito. For more details, email me right away, clarissa@gmail.com or Viber me para makita yung Viber number sa screen. Once again, this is Ate Jane. And this is Clarice, ang nagsasabing, utang is Is life. life. Bye, bye, bye mga kautang!